Hindi ko agad binasa ang mensahe. Isa lang yun sa napakaraming chat na pumapasok araw-araw. Pero kung alam ko lang na iyon na pala ang huli, sana hindi ko binalewala. Ma, uwi ka pa ba tonight? 8:41 p.m. Pagod na pagod ako noon. Kakauwi ko lang galing trabaho. Basang-basa sa ulan, gutom at ubos ang pasensya. OFW ako sa sarili kong bansa. Nagtatrabaho sa malayo para sa pamilya. Pero parang wala namang nakakakita kung gaano ako napapagod. Nakita ko ang pangalan ng anak ko sa screen, pero pinili kong magpahinga muna. Saglit lang, sabi ko sa sarili ko. Mamaya ko nare-replyan, lumipas ang 10 minuto. 21 oras. Nakalimutan ko na. Kinabukasan, maaga akong nagising sa tunog ng cellphone. Hindi alarm. Hindi message, tawag. Ma'am, kayo po ba ang nanay ni Lucas? Biglang bumigat ang dibdib ko. Tumigil ang mundo, may nangyaring aksidente. Hindi raw umuwi ang anak ko kagabi. Hinahanap siya mula madaling araw. Habang nagbibihis ako, nanginginig ang kamay ko. Paulit-ulit kong binuksan ang huling mensahe niya. Ma, uuwi ka pa ba tonight? Wala akong reply. Sa ospital ko na siya nakita. Tahimik, hindi na galit. Hindi na nagtatanong. Sa gilid ng kama, may bag siyang maliit. Nandoon ang lumang cellphone niya. Basag ang screen, pero naka-on pa. May naka-draft na message, hindi na ipadala. Ma, kung hindi ka makauwi, okay lang. Gusto ko lang sabihin na proud ako sa'yo. Doon ako bumigay. Lahat ng pagod ko, lahat ng dahilan ko, lahat ng mamaya na, wala nang saysay. Sa labas ng ospital, umuulan ulit, parehong ulan kagabi. Pero ngayon, wala na akong uuwian. At dun ko unang naisip, paano kung hindi lang ito aksidente?